Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. At huwag na din kalimutan mag-subscribe. Nakaranas na ba kayong makarinig ng pagkatok kapag 10 oras na ng gabi? Pero wala naman tao. Nakakatakot yun mga ka-SB. Pero ang mas nakakapangilabot ay kapag partikular na may kumakatok tuwing gabing maulan. Sa kwento ni Alvin, mga multong ligaw ito na nawala't hindi na natagpuan dahil sa bagyong Ondoy. Grabe pala ang lalim ng pinanggalingan dahilan ng kababalaghan sa ating kwento ngayong araw sa Sitio Bangungot. Kaya naman samahan niyo kong alamin kung bakit may kumakatok tuwing gabing maulan sa Marikina. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, Sir Lancelot, sa inyong team at sa mga kapwa ko tagapakinig sa ating pinakamamahal na Sitio Bangungot. Lahat naman siguro tayo ay buhay na noong naminsala ang bagyong Ondoy September 2009. At talagang maraming nabiktima nun dahil sa malawakang pagbaha lalo na sa buong Kamaynilaan at kasama na ang Marikina City. Doon ako nanirahan ng halos 25 taon at danas na danas ko ang pinsalan ng Ondoy, pati na ang naiiwang katatakutan na dulot ng trahedyang ito. Ako nga pala si Alvin, isang ganap na graphic designer na ngayon ay naninirahan na sa Parañaque. Pero ipinanganak at lumaki po ko sa Marikina sa isang kilalang village doon. Hindi ko na lang po papangalanan. Sa pagkakatanda ko kasi, ayaw na mga namumuno sa subdivision na yon na napag-uusapan ang kwento-kwento patungkol doon. At nare-respeto ko naman yon. Bago mangyari ang Ondoy, talagang maganda ang village. Tahimik at maaliwalas. At hindi mo akalaing nasa gitna siya ng syudad. May mga nakatirang mayayaman at may kaya na may kani-kaniyang mga lote. Ang ilan ay pamana gaya ng sa amin. Hindi naman po sa pagmamayabang. May kaya po kasi ang aming pamilya. Kaya nakatira sa ganoong village. Ligtas din doon sa kadahilan ng 24 oras binabantayan ng security guards. Maayos rin ang mga nakatira. May ilang kilalang personalidad na nakikihalubilo pa. May mga aktibidades at pagtitipon rin. At madaling makasalamuha ang marami. Kilala rin kasi ang pamilya namin lalo na't opisyales sa village. Tapos mahilig pa akong makipag-usap kahit sa mga hindi ko kaedad. Mahal na mahal ko rin ang lugar na para bang iniisip ko na obligasyon kong pangalagaan yun. Meron kasing magandang kapaligiran. May matataas na puno na nagbibigay lilim at ginhawa. Malinis at sementado ang malalaki ring mga bahay. Halos lahat ay may gate modernisado. At halos lahat ay 2 o 3 palapag. Yung sa aming bahay doon 2 lamang, pero tanaw pa rin ang kalapit na ilog, ang sikat na Marikina River. Hanggang sa dumating nga ang September 26, 2009 na naging bangungot na para sa karamihan ng residente ng village. Bali kasi umapaw ng husto ang Marikina River. Noong mga panahon na yon, hindi pa maayos ang flood control, kaya mabilis na tumaas ang tubig sa subdivision. Sa totoo lang, nabalita pa ngang isa ang lugar namin sa pinakamalalang na pinsala ng bagyong Ondoy. Paano kasi? Hinigop ng baha mula sa ilog ang mga putik at basura. Malakas ang agos na sanhi ng pagkakatrap ng maraming residente sa kanilang bahay. Dahil umabot na sa bubong ang pagbaha. Maraming ari-arian ang nawasak, kaya marami rin ang nawalan ng tahanan. Ang dating malinis at maaliwalas na subdivision ay napuno ng putik at basura. Talagang masangsang ang amoy noon kahit sa gate pa lamang dahil rin sa mga bangkay na naanod. Marami ring nadaganan na mga naputol na puno at mga gumuhong pader. Sir Lancelot, hindi ko talaga makakalimutan ng Ondoy, lalo na't nadamay kami doon. Mabuti na lamang at wala namang nawala sa aming pamilya. Kumpleto pa rin hanggang ngayon. Ayun nga lang, nalubog rin ang bahay namin na naging hudyat na para lumipat kami panandalian. 19 anyos ako noon, graduating na, at maswerte ring may pera kami para manirahan muna sa apartment sa Caloocan. Nilinis naman namin ang bahay, subalit iniwan muna namin ang village pagkatapos ng Ondoy. Nakakatroma kasi at halos lahat ng gamit namin nasira, kaya nagtipid-tipid rin muna
at nagtiis sa nirerentahang unit. 2 taon ang nakalipas. Mag-isa akong bumalik sa Marikina. Sakto kasing malapit sa village namin ang mga hiring na companies na puno na magagandang offers. 22 na ako noon, taong 2011, at naisipan ko ring mabuhay mag-isa para naman matuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Nakita ko naman marami ng bahay ang renovated at may mga bakante pa rin dahil rin sa trauma. Nakatanggap rin naman ng rehabilitation ang village at nilagyan na ng flood control systems. Naayos rin ng mga kalsada at medyo lumalaki na rin muli ang mga puno. Bagamat naibalik sa normal, nananatili pa rin ang bakas ng trahedya. May mga malungkot dahil nawalan ng kaanak. At kapag umuulan, katulad ko ay nag-iingat rin ang karamihan at nakakaramdam ng takot. Akala ko ang magiging dahilan lamang ng takot ay ang pangambang baka mabahan na naman. Ang kaso, may mga kwento-kwento palang may kumakatok raw sa mga gabing maulan. Hindi ko muna yon pinaniwalaan. Hindi pa naman kasi umuulan ng gabing yon. Tsaka paanong may kakatok? May mga gate naman ng bahay. Hanggang sa maranasan ko mismo ang sinasabi nilang kakaibang pangyayari sa lugar. Isang gabi busy ako noon sa pagdedesign sa computer. Kailangan para bumango ang ipapasang resume. Binilan kasi ko ni mama ng PC at ng ilang mga kagamitan na kakailanganin ko sa bahay. Sobrang luwag nga nun kasi ako lang naman ang tao. Medyo kinakabahan lang ako kasi malakas ang pagpatak ng ulan sa bubong ng bahay. Sariwa pa ang tunog at naaalala ko ang bagyong Ondoy. Para maibsan, nagsuot na lang ako ng headset. Nakinig ng music at tinodo ang volume upang hindi mawala sa focus. Maya-maya nakukutuban kong may ibang presensya sa labas ng bahay. Hating gabi na nun. At sino naman sa village ang malakas ang loob na lalabas sa kabila ng ulan? Imposible yon para sa lugar namin. Abay biruin mong tama ako nang may mangibabaw na pagtunog ng bakal na gate. Kasunod ang pagkatok at dinig ko kahit naka-headset. Yun nga ang nakapagtataka mga ka-SB. Mabagal ito at paisa-isa lamang. Kaya tinanong ko na. Sino yan? Sino po sila? Ano pong kailangan nyo? Sir Lancelot wala naman pong sumagot. Kaso nga lang patuloy pa rin ang pagkatok. Tumayo na ako baka kasi nahihiya lang magsalita. Sino po kayo? Bakit po hating gabi na'y nasa labas pa rin kayo? Umuulan pa man din. Naglalakad kong sinabi at saka namang nawala ang pagkatok. Hindi ko na rin maramdaman ang presensya na nasa labas ng bahay. Pero binuksan ko pa rin ang pinto para kumpirmahin. At wala ngang tao, Sir Lancelot. Wala pa sa isip ko ang kumakalat na kwentong kababalaghan noon. Bagkus ay inisip ko na lamang na baka hindi naman talaga katok ang narinig ko. Kinabukasan naman ay wala nang kumatok at wala rin naman akong nasagap na usap-usapan. Hanggang sa naulit na naman noong ikalawang araw. Katamtaman ang lakas ng ulan. May kasama ring hangin at naroon na naman ang pagkatok sa malalim na gabi. Mas lumamig rin ng hangin kasabay ng mga katok. Kumpara sa una, mas mabilis na ito at tila ba katok ng pangangailangan. Muli kong tinanong at wala na namang sumagot. Sa aking paglapit na wala ulit ang presensya at ang katok. Nang binuksan ko, napansin ko pa ang bakas ng kamay na bigla rin naglaho. Pero narinig ko muli ang pagtunog ng gate at tagapak ng tsinelas sa basang semento. Pinagpawisan ako noon kahit nilalamig. Nagsimula na rin akong magtaka sa mga nangyayari. Totoo nga ba ang sabi-sabi? Umagang-umaga kinabukasan, saktong nagwawalis sa labas si Tito Eddie. Kalapit ng bahay namin nakilala ko na rin simula bata. Ninong rin siya ng kapatid ko. Mula noong lumipat ako, doon ko lamang siya ulit nakita. At ang huling beses ay bago pa yata ang Ondoy. Noong bumalik kasi kami ay talagang naglinis lamang sabay umalis na. At hindi na kami nakabalik pa sa loob ng 2 taon. Sinabayan ko naman siya sa pagwalis at nagkamustahan na rin. Tito Eddie, long time no see. Kamusta po kayo? Oh, aba Alvin, nandito ka pala. Ayos lamang ako. Kailan pa kayo nakabalik? Nasaan sina papa mo at ang inaanak ko? Dito nung 1 linggo pa po. Tsaka ako lamang po mag-isa. Maghahanap lang ng trabaho pero bibisita po sila dito. Ganun ba? Umuwi kasi ako sa probinsya nung 1 linggo. Kararating ko lang kagabi.
Kamusta naman na makabalik dito? Ayos naman po, nakakamiss. Pero natatakot pa rin po ako kapag umuulan gaya kagabi. Siya nga pala tito, kayo po ba yung kumatok sa akin kagabi? Hindi ako yun, Alvin. Wala naman akong susi ng gate nyo. At malamang sa malamang multo yun. Hindi pa ba nakukwento sa'yo ang tungkol doon? Nananakot po ata kayo tito. Totoo po ba yun? Ba't naman po sila kumakatok? Pasensya na, Toy. Ayaw ko na rin pag-usapan yan. Sinasanay ko na lamang ang sarili ko. Si Lolo ka rin na lang ang tanungin mo at kukwentuhan ka nun. O siya, papasok na muna ako. May nagbago talaga sa mood ni Tito Eddie. Naging seryoso at sa pagpapaalam niya ay may naramdaman rin akong lungkot. Nauutal-utal kasi siya at may halong pagpiyok pa. Nirespeto ko na rin lamang at nagmano pa ako bago magpaalam sa kanya. Bukod doon ay tumagaktak na naman ang pawis ko. Nag-init rin ng tenga nang mapagtangtong totoo pala ang may mga kaluluwang kumakatok. At hindi na biro dahil si Tito Eddie mismo ang nagsabi na lubos kong pinagkakatiwalaan. Sa parehong araw sinadya ko na rin si Lolo Cario na binili ni Tito Eddie. Kilala ko rin si Lolo Cario sa village bilang siya ang pinakamatanda doon. Nag-iisa siya sa buhay at siya ang pinakamatagal nang naninirahan sa village. Buhay na siya bago pa yun mapuno ng bahay. Pero sa totoo lang, wala siya sa mismong village dahil lalabas pa bago makapunta sa kanila. Palibasa lagi siya doon kaya tinawag na rin naming kalugar. Respetado siya ng lahat at puntahan rin kung may kailangang abiso tungkol sa village. Hilig niya rin ng manghilot at talagang lumalapit kami sa kanya kapag sumasakit ang tiyan. Malalim rin siya kung magsalita. Wais, pilosopo sa magandang paraan at maraming nalalaman. Minsan nga nung high school may assignment ako tungkol sa kasaysayan ng lugar at siya agad ang nilapitan ko. Medyo mainit na nung lumakad ako at naabutan kong nag-aalmusal pa lamang si Lolo Cario. Doon ko lang napagtanto na medyo nanghina si Lolo Cario. Malakas pa kasi siya bago ang bagyo kahit na sobrang tanda na. Hindi ako sigurado pero magno-90 na siya noon. Pero kaya pa rin naman niyang mabuhay ng siya lamang. Biruin mo nakaligtas nga siya sa baha at nakakabiglang makita na maayos pa rin ang kanyang bahay. Tapos puti na ang buhok ni Lolo. Kuba na. Walang ngipin. Kulubot na ang balat at hindi na nakakakita ang kaliwang mata. Huli kong kita sa kanya hindi pa naman ganun. Mabuti na lang at hindi naman yata alintana. Kasi naman nakilala pa rin ako ni Lolo Cario. Tila ba hindi iniinda ang kahinaan at gustong ipakita na malakas pa rin at maraming alam. Nakakabigla pa ngang tila ba inaasahan na niya ang pagdating ko ng umagang yun. May nakaanda kasing pinggan sa pagkainan na para daw sa akin. Oh, Alvin. Sa wakas naisipan mo nang pumunta. Kanina pa kita iniintay. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Cario? Paano niyo po nalaman na pupunta ako? Nako Toto. Para namang hindi mo ako kilala. Siyempre alam kong nakabalik ka na. At alam kong mag-isa ka lamang. Tsaka 2 gabi na kasing umuulan. Kaya sigurado kung lalapit ka na sa akin. Kabisado kita. Matanong kang bata. Ginagambala ka na ng kuryosidad mo, no? Hindi ako nakasagot. At kahit na nakakakilabot na alam niya ang mangyayari, ay bilib na bilib pa rin ako sa kakayahan niya. Sir Lancelot habang nasa may pinto ay talagang lumaglag lamang ang aking panga at pinagpawisan. Tumawa naman si Lolo kahit na hindi nakatingin sa akin. Gulat na gulat ka naman to. Halika nga. Inihintay ka na ng plato. Ano bang nangyari? Nung umulan po kasi may kumatok sa pinto ko. Tapos sabi ni Tito Eddie multo daw yun at sabi rin ng iba. Lapitan daw po kita para malaman ko kung bakit may ganun pangyayari. Oo, multo yon. Dahil espiritu lang naman ang nakakalusot sa mga bagay-bagay. Pero alam mo ba Alvin, ikaw lang ang lumapit sa akin mula na nagsimula ang mga pagkatok. Ang iba kasi tumatanggi at may mga gaya ni Eddie na tinanggap na lamang at ayaw ng pag-usapan dahil naaalala lamang nila ang undoy. Bakit naman po nila iniisip yun? Pinaniniwalaan kasi nila na ang mga kumakatok ay ang mga taong nawala at hindi na natagpuan matapos ang malaking baha. Mga multo raw yun na nananakot lamang. Pero Alvin, hindi ito tungkol sa takot. May hinahanap ang mga kaluluwang ito. Ano po yun, Lolo Cario? Sa totoo lang, hindi ko pa rin talaga alam.
Basta sigurado akong hindi ito basta-basta pananakot. Tulungan mo akong hanapin ng kasagutan, Toto. Tila ba sa ulo ni Lolo Carlo ang aking pagkatao? Bata pa lang kasi, hilig ko na ang maganap ng mga sagot sa mga bagay-bagay. Tama rin siya na matanong ako. At sa kabila ng takot sa nalaman ay para bang mas nasabik pa ako sa paghahanap ng sagot. Nakakaakit rin kasi ang pananalita ni Lolo at pati ang itsura niya ay talagang hinihimok ako. Pagkatapos kumain at magkamustahan, hinabili niya pa sa akin ang isang papel na nakatupi. Ito. Nariyan ang listahan ng mga nawala nung bagyo. At pansinin mo kung sino ang mga yan. Ingatan mo rin at wag na wag mong iwawala. Umpisahan mo sa listahan ng paghahanap ng sagot. At wag mong kalimutan balitaan ako, ha? Tumango ako at pumiti habang binubuksan ang papel. Samantala, gumapang ang kilabot sa balat ko sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nang tuluyang mabuksan, biglang nanginig ang aking kamay. Malinaw naman ang sulat at pamilyar pa ang pangalan. Kaso hindi na ako makapokus. Paano kasi? May naririnig akong mga bulong at tunog ng rumaragasang tubig. Humihingi sila ng saklolo, dahilan para mabitawan ko ang papel. At pinulot naman ito ni Lolo Carlo. Oh, anong nangyari to? Ayos ka lang ba? Lolo Carlo, wala ba kayong narinig ng mga bulong at baha? Nako Alvin, bukas na yata ang kakayahan mong makaramdam ng kaluluwa. Ikaw lang ang may nararanasang ganyan. Dapat talagang mahanap mo ang kasagutan sa lahat ng ito at nakatadhana yatang ikaw ang lulutas nito. May ginawa pang pagbabasbas si Lolo Carlo bago sabihin yun at tinanggap ko pa rin ang hamon. Ako kasi yung tipong naniniwalang may dahilan ng lahat at malamang may rason kung bakit binigyan niya ako ng ganong layunin. Umuwi ako na may dalang pananabik at pangamba. Sir Lancelot, hindi ko naman ipinagpaliban ang paghanap ng trabaho noon. Ngunit dinagdagan lamang ng pagkandaugaga sa pananaliksik tungkol sa nangyayaring kababalaghan. Kaya lang, kasabay ng pag-iimbestiga ko ay siya rin paglalaan ng mga katatakutang nararanasan ko. Hindi na lang kasi tuwing umuulan may kababalaghan na nangyayari sa bahay. Tanghaling tapat noon, 2 araw makalipas ang pagpunta ko kay Lolo Carlo. Saktong gumagawa lang ako ng ipinakomisyong disenyo ng pinsan ko. Maya-maya, nahagip ng mata ko ang tila ba pagsayaw ng kurtina sa may bintanang gawa sa bubog na katabi ng pintuan namin na nakabukas nung oras na yun. Napalingon ako at nakitang may maitim na hulma ng isang lalaki. Hindi gumagalaw ang aninong ito. Nakatayo lamang siya na parang isang estatwa. Tumayo ako upang lumapit. Subalit muling humangin ng malakas at kasabay ng pagsayaw ng kurtina ay nawala rin ang silweta ng lalaki. Kinabahan ako at nilibang muna ang sarili sa paglaro ng video games. Kinagabihan hindi naman umulan at maaga rin akong nakatulog. Kaso nga lang, ginambala rin ako ng kakaibang panaginip na hindi ko masasabing bangungot. Sobrang dilim lang kasi sa panaginip ko. Wala akong nakikita at puro naririnig lamang. Nagsimula ito sa mga sitsit hanggang sa maramdaman ko na may tunog ng mabilis na pagdaloy ng tubig. At biglang lumakas ang mga boses na nagsisigawan. Humihingi sila ng tulong, umiiyak at sinasabing hindi sila makahinga. Umiiling na ako noon dahil naririndi na, pero patuloy ang kanilang pagsigaw. Nagising lamang ako nang marinig ang pagbanggit ng pangalan ko. May matipunong boses na tumatawag sa akin. Samantala, kumakalabog din ang gate sa labas. Pamilyar ang boses na tila ba galing kay Tito Eddie. Kaya kumaripas ako para buksan ang pinto. Kaso wala namang tao doon. Sumilip pa ako at wala rin naman si Tito Eddie. Bumalik na lamang ako sa loob. At bago pumasok napansin ko pa na meron na namang bakas ng kamay sa pinto. Pero hindi ko na pinansin pa. Hiningal ako sa nangyari. At habang umiinom ng tubig, nakarinig naman ako ng malakas na pagkatok. Gumagalaw na rin ang pinto. Halos masira na sa kalabog. Matikas din ang boses sa likod noon na binibigkas ang pangalan ko. Hindi ko lamang mawari kung si Tito Eddie pa ba yun dahil medyo may kaibahan kasi. Pero pamilyar pa rin ang tinig niya. Muli ko itong binuksan at bumungad sa akin ang malakas na hangin na para bang may umalis na presensya. Tapos sumimoy ang masangsang na amoy. Pinagsamang amoy ng putik, basura at naaagnas na bangkay
kapareho ng amoy matapos ang bagyong Undoy. Naduwal ko ang tubig na ininom ko at malakas na isinara ang pinto. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Halos maluha kaya naisipan kong magdasal na pangaral din ni Lolo Carlo. Sabay sinuot ko na lamang ang headset ko sa paghiga hanggang sa muli akong makatulog. Kinabukasan sinadya ko si Tito Eddie upang tanungin sa nangyari kagabi at para makamusta siyang muli. Bago pumasok, hindi ko muna sinabi ang totoong pakay ko at sinabing bibisita lamang. Matagal na rin kasi mula nung ako'y makapasok sa kanila. At noong mga panahon na yun, bago na ang bahay, tahimik ang dating may maingay na pamilya. Medyo nabawasan rin ang gamit nila. Si Tito Eddie na lang kasi ang naiwan pati ang dalawa niyang anak na lalaking nag-aaral pa. Mapanglaw ang bahay ni Tito Eddie na hindi niya ipinapahalata base sa ipinipresenta niyang mukha sa akin. Para sa kaalaman niyo, malala po kasi ang nangyari sa bahay nila. Natrap ang asawa ni Tito Eddie pati ang ilan pa sa mga anak nito. 2 lamang ang naligtas niya. Sobrang lala na nangyari sa kanya, kaya siguro ayaw niya rin yung pinag-uusapan. Mali ko rin nga na nagpadala ako sa kuryosidad at hindi pa rin ako nag-atubiling tanungin siya tungkol sa nangyari kagabi. Binuksan ko ang usapang yun noong inanyayahan niya akong saluhan siya para mag-almusal. Tito Eddie, maiba tayo. May nangalabog na naman sa pinto ko kagabi at may gumalaw pa sa gate. Tapos sinisigaw ang pangalan ko. At kaboses niyo yung tito. Dinamay mo na naman ako, Toy. Hindi nga akong kumakatok at nanggugulo sa'yo. Multo yun. Naiinis ang tono ni Tito Eddie. Akala ko nga pagsasabihan niya pa ako at itataboy sa kanila. Paano ba naman isa rin ako makulit? Kaya natahimik ako nang sabihin niya yun at bahagyang kinabahan. Agad rin naman nawala ng pag-aanin mismo ni Tito ang tensyon. Oh, hindi ako galit ha. Sadyang masakit lang pag-usapan yan para sa akin. Pero dahil makulit ka, sige, kukwentuhan kita. Pasensya na po, Tito Eddie. Gusto ko kasi malaman ng dahilan. Tsaka sabi ni Lolo Carlo ako raw ang makakahanap ng sagot sa mga pangyayaring to. Kaya naman pala. O siya, makinig ka. Gaya mo nakakaranas rin ako niyan ng mga kababalagan kahit na hindi naman umuulan. Pagkatok at pagkalabog ng gate. Hindi kasi yan tungkol sa ulan, pero talagang lumalakas ang presensya ng kaluluwa sa ulan. Ayun nga, ang pagpaparamdam kasi bunga rin ng koneksyon mo sa multo. Ano pong ibig niyong sabihin, Tito? Kumbaga, malalim ang kirot kapag naririnig kong tinatawag nila ako. Bale ang mga multong nagpaparamdam sa akin ilan sa pamilya kong nawala. Sina tita mo. Pakiramdam kong lagi nila akong hinahabol. At naroon rin nga ang kutob ko na tila ba may gusto silang makamtan. Medyo pumipiyok na naman ang boses ni Tito Eddie at kita kong matubig ang kanyang mga mata. Hindi rin maipinta ang kanyang itsura. At bago pa ako makapagtanong ulit, biglang inatake si Tito Eddie sa harap ko. Kasabay noon ay nariyan ang malakas na tunog ng pagragasa ng tubig at mga sigaw ng saklolo. Si Tito naman, hawak ang kanyang lalamunan at dibdib na tila ba nahihirapan huminga. Para daw siyang nalulunod. Bagay na kataka-taka dahil tuyo naman ng paligid at presko rin ng hangin ng mga oras na yun. Kaya naman naibug ako ang inunguya ko at hindi mapakali. Mabilis kong tinawag ang 2 anak ni Tito at nagtulong kami para pakalmahin siya. Buti na lamang at agad ring umayos ang kalagayan niya. Pagkatapos nagpaalam na rin ako at pinagpahinga siya. Humingi rin ako ng dispensa dahil nabuksan ko muli ang kanyang trauma. Napagtanto kong mahirap palang mangulit sa mga taong nabiktima at patuloy na nangungulila. Nangako ko sa aking sarili na simula noon na hindi ko na siya gagambalain sapagkat may tsansa nga may malalang mangyayari kay Tito kung napag-uusapan pa yun. Pagka-uwi sinabi ko pa sa sarili kong salamat din kay Tito Eddie. Kung hindi dahil sa kanya wala madadagdag sa pananaliksik ko. Sa wakas nalaman ko na ang pagpaparamdam ng mga kaluluwa ay may kinalaman sa koneksyon. Hindi ko lang makumpirma pa kung ganun sa lahat. Lalo na't pinaparamdaman nga ako gayong wala namang nawala sa amin nung bagyo. Gayon pa man hindi ko ipinilit na mangulit pa sa iba. Baka kasi ganun rin na maging reaksyon nila kay Tito Eddie. At ayaw ko rin machismis na usisero at weirdo. Hindi ko na rin muna tinignan ulit ang listahan. Nanginginig talaga kasi ako dahil doon. Sapat na ang nalaman ko kay Tito noong araw na yun. Kinagabihan nagkaroon ng malakas na pag-ulan. May kasamang kulog at kidlat at nakakabalahaw ang parang mga batong tumatama sa yero.
Sige na naman ako sa pakikinig ng music habang nakahiga. Sinarado ko pa ang pinto para humina pa ang tunog ng ulan. Samantalang nadaig pa rin ito ang malakas na kalabog ng gate. Napahubad tuloy ako ng headset at kinakabahang bumangon. Habang nakatingin sa direksyon ng pinto, ramdam ko ang mabibigat na yabag mula sa mga basang talampakan. Nang biglang may malakas na pagkatok, halos mayanig ang dingding. Sir Lancelot, hindi na ito sa mismong pinto ng bahay. Bagkus ay sa mismong kwartong tinutulugan ko na nasa second floor pa ng bahay. Nanlamig ako. Napalunok ng laway at lakas na loob na tumayo para harapin ng multo. Inaasahan ko rin namang magpapakita talaga siya, hindi nga lamang sa ganitong paraan. Ganun pa man matapang kong pinaikot ang doorknob at naramdamang parang nakikipaglaban pa siya sa akin. Iniikot niya kasi yun ng pasalungat, dahilan para hindi ko agad mabuksan. Muntik pa akong bumaliktad nang kumawala ang mahigpit na pag-ikot kasabay ng paghila ko. Wala na naman ang multo sa labas, pero naroroon ang mga bakas ng mga paa. Sobrang putik at medyo basa din ang paligid nito. Sinundan ko yon at nakitang galing nga sa pinto. Bago ko buksan, biglang naglaho ang mga yapak, kasabay ng pag-init ng aking tenga. At nang mabuksan ang pinto, sumalubong ang isang malakas na kidlat na sinundan ng dumadagongdong na kulog. Inuga pa ang mga bintana ng bahay. Kasabay ng pagliwanag, ang pagsulputan ng mga silweta ng mga taong nakatayo sa gitna ng ulan, kaya mabilis ko rin itong sinarhan. Kumabog din ang dibdib ko dahil sa kidlat. Pagkatapos sa malakas na pag-ulan ay napalitan ng tikatik at maya-maya pa'y sabay-sabay na tumunog ang mga pinto at gate. Sunod-sunod ang pagkatok sa bawat pinto at sinabayan pa ng pagsigaw ng pangalan ko. Nanggagaling ito sa iisang boses lamang. Isang lalaki at malinaw ng hindi kay Tito Eddie yun. Nakakarindi kung kaya't hinila ko ulit ang pinto tsaka namang tumigil ang mga tunog. At unti-unting umugong ang ingay ng rumaragasang baha at sa mismong oras na yon naroon na naman ang mga sumisigaw ng saklolo. Mabaho at malansa rin ang simoy ng hangin. Ipinagkibit balikat ko yun at patuloy akong naglakad papunta sa may gate. Iniisip ko kasing baka makita ko ang mga sumisigaw at pandagdag rin sa hinahanap kong kasagutan. Subalit ang naabutan ko lamang ay tahimik ang paligid. Medyo kumakalma na rin ang ulan. Nawala lahat ng pagpaparamdam. Ang kapansin-pansin lamang sa tagpong yun ay ang partikular na pagbukas ng ilaw ng ilan sa mga bahay at naaaninag ko pang may mga nakatayo rin sa kani-kanilang gate. Pati si Tito Eddie ay pinagmasdan ko ring nakasilip malapit sa kanilang gate. Pagkatapos, isa-isang nagsimatayan ng mga ilaw at pumasok na rin ako. Tahimik naman na ang bahay at ang negatibong presensya ng kung anumang espiritu. Ang hindi ko lang maipaliwanag ay kung bakit pili lamang ang nagsilabasan ng oras na yon. At kung lumabas nga sila, ibig sabihin ay naramdaman nila ang mismong nararamdaman ko. Malamang narinig rin nila ang tunog ng baha at mga pagtangis. Isa pa sa mga napansin kong bahay, pamilyar ang mga apelyido nila na nakita ko na sa listahan ni Lolo Cario. Iyon rin ang mga bahay na may pinakamalalang natamo noong bagyong Ondoy. Bigla akong napaupo, tumitig sa kawalan at sandaling kinausap ang sarili. Diyos ko, ayaw ko man isipin pero baka tama nga si Tito Eddie. Tila ba konektado ang multo sa mismong taong kinakatok? O baka naman masyado lamang ako nag-iisip? Kakausapin ko na lang si Lolo Cario tungkol dito. Napuyat ako sa pag-iisip, pero kinabukasan maaga pa rin akong nagising. Agad akong nagtungo kina Lolo Cario at naroon na naman ng pakiramdam na tila ba inaasahan na niya ang pagdating ko. Oh, Alvin. Andyan ka na pala. Oh, nariyan ang plato mo. Kamusta ang pananaliksik mo? Lolo, tungkol daw sa koneksyon ng pagpaparamdam sabi ni Tito Eddie. At alam niyo po ba ang nangyari kagabi? Grabe ang naging kababalaghan at parang naramdaman din ito ng karamihan. Tama rin kayo na may kakaibang muestra nga yun. Talaga ba to? Mukhang mabilis ka sa paghahanap bata. Paano mo naman nasabing may kakaibang muestra? Kasi naman Lo, ang mga bahay na nagsibukasan kagabi ay yung nagtamo ng malalang pinsala nung bagyo. Palagay ko doon rin nakatira ang mga nasa listahan mo. Hindi ko lang makumpirma dahil natatakot ako. Yan ang mahirap, Toto. Kung magpapadala ka sa takot talagang hindi mo mahanap ang sagot.
dala mo ba ang listahan? Halika't gagabayan kita. Sige po, Lo. May plano po ba kayo ng village para maitapat natin ang bawat pangalan? Merong kopya ang mga opisyales, pero may iginuhit rin naman ako nung 1 taon. Teka, hanapin ko muna at magdasal kang hindi ko pa nasusunog. Pinagaan naman ni Lolo ang loob ko at nabawasan ng pangamba. Sabay naghintay na lamang na kuhanin niya ang planong iginuhit. Mabuti na lamang at hindi niya nasunog yun. Plakado pa at malinaw pa naman ang mga disenyo. Pagkatapos kumain, sinimulan na rin naman ang pagtapat-tapat ng pangalan. Tunay nga na naroon ang pamilya ni Tito Eddie. Pati ang mga sumunod ay sakto ang mga pangalan sa mga bahay na nakita kong bumukas kagabi. Wala yung mintis, kaya't bahagya akong kinabahan dahil tumpak na mismong kamag-anak ang mga nagmumulto. Natakot tuloy ako na baka may makita akong kaapelido, pero wala talaga akong maisip kung sino. Samantala habang pababa ng pababa sa listahan, pasakit rin ng pasakit ang aking ulo. Ang mga letra sa papel ay sumasayaw na sa paningin ko. Kasabay noon ay muling umalingaw-ngaw ang tunog ng baha at ang mga sigawan. Hindi ko na mabasa ang mga kasunod pang pangalan, pero pamilyar ang mga sumasayaw na mga titik sa utak ko. May titik N, S, T, E at O. Hindi naman ako makapag-isip ng pangalan dahil sa mga iyak. Bigla ring umugong ang nangingibabaw na boses ng lalaki. Katulad yun nung kumakatok sa bahay. At tinatawag na naman niya ang pangalan ko, sabay sabing bakit hindi ko raw siya hinanap. Bakit ngayon ko lang daw siya hinahanap? Wala pa rin akong ideya matapos yon. At talagang puputok na ang litid ko sa utak dahil sa mga naririnig. Hanggang sa dumugo ang ilong ko at tuluyang nawalan ng malay. Nagising ako na may pinapahid si Lolo Cario sa aking muka. Maginhawa pero patuloy pa rin ang pagluwa ko. Si Lolo Cario naman ay todo pilit sa pagpapakalma sa akin. Ano bang nangyari sa iyong bata ka? Bigla mo na lamang binitawan ng papel. At maya-maya dumudugo na ang ilong mo tas nawalan ng malay. Lolo, hindi ko kaya ang mga iyak nila. At may pangalan ring hindi ko mabasa. May sumasayaw na titik N, S, T, O, tsaka E. Tapos may boses na nagsasabing bakit hindi ko raw siya hinanap at bakit ngayon lamang. Lolo, hindi ko na alam. Baka hindi talaga ako para dito. Baka mali kayo, Lo. Alvin, ikaw ang pinili ng kaluluwa. Hindi ka niyang titigilan hanggat hindi mo nahanap ang sagot. Pero, teka, pamilyar ang mga letrang yan. Binitawan ako ni Lolo at pinulot niya ang papel. Kunot noon niyang hinahanap ang mga pangalan na binubuo ang mga letrang nakita ko. Ilang segundo pa bigla siyang umiti at aktong pumalakpak ng 1 beses. Alam ko na, Alvin. Nesto yun. Ernesto. Baka sa Isto yung tinutukoy mo. Kaso wala siya sa listahan. Nakaligtaan ko pero nawala rin siya nung undoy. Nanlaki ang mga mata ko at parang binuhusan ng malamig na tubig. Bumalot rin ng kilabot sa katawan ko na marinig ang pangalang yun. Kilala ko siya. Mag-isa siyang nakatira sa may kanto sa dulo ng village. At natatandaan ko pang niligtas niya ako noong undoy. Dahil maging ako ay muntik na ring malunod. Bagay na ayaw ko rin pag-usapan kasi lubhang nakakatroma. Sir Lancelot, lalo akong humagulgol na marinig na namatay na rin si Kuya Istoy. Hindi ako makapaniwala. Sigurado po ba kayo, Lo? Wala na si Kuya Istoy? Paano nangyari iniligtas niya pa ako? Oo naman. Hindi ko lamang nailista dahil siya ang kahuli-huli ang nakumpirmang nawawala. Akala ng marami umalis lamang siya hanggang sa wala nang bumalik sa tirahan niya. Puno yun ng putik hanggang ngayon. Kung niligtas ka niya, malamang siya ang nagpaparamdam sa iyo. Pinaghalong lungkot at takot na ang naramdaman ko. Ibig sabihin si Kuya Istoy nga ang nagpaparamdam sa akin. At dahil mag-isa nga siya sa buhay, siguro'y sa akin siya nakakita ng koneksyon. Kasi ako ang nailigtas niya bago siya maanod ng baha. Pero hindi ko naman inakalang nawala pala si Kuya Istoy. Akala ko kasi kaya niyang iligtas ang kanyang sarili. Naghiwalay kasi kami sa maayos na paraan. Hindi ko na sana itong gustong balikan pa. Pero kasi parang respeto ko na rin kumbaga kay Kuya Istoy. Kapalit ng kabayanihang ginawa niya sa akin.
Tanda ko pa noong hanggang dibdib ko pa lamang ang baha. Sabay-sabay naman kami ni na mama papunta sa paglikas. Subalit naisip kong balikan yung kagamitan na kailangan ko sa thesis. Hindi ako nagpapigil, ngunit hindi ko pa rin nakuha ang gamit na yun. Paano kasi biglang rumagasa ang tubig? Biglang lumampas sa akin ang tubig at kamalas-malasang sumabit pa ang paa ko sa gate namin. Hindi ako makagalaw at sumabit na lamang sa nakausling slab bago ang terrace sa second floor. Sakto namang dumaan si Kuya Istoy. Nakasampa sa palutang na gawa sa pinagdikit-dikit na galon ng tubig. Sa village namin siya kasi yung kilalang maparaan. Palibhasa, hilig niya ang arts at kapag may pagdiriwang ay siya talaga ang inaatasan. Nang dumaan si Kuya, unti-unti na ring umaabot sa bibig ko ang tubig baha. Umiiyak na ako dahil malapit ng malunod. Hanggang sa pinahawak niya sa akin ang kanyang palutang at nilubog niya ang aking paa. Natanggal niya yon dahilan para maramdaman ko ang malakas na pagdaloy ng tubig. Halos matangay ako at umabot na sa puntong nalulunod ako. Ramdam kong marami na akong nainom na tubig. Buti na lamang at may angking lakas si Kuya Istoy at kinaya kami ng kanyang palutang. Naihatid niya pa ako papunta sa mga rescuers at doon na kami naghiwalay dahil sinabi niyang may babalikan pa siya. Nagpasalamat naman ako sa kanya. Ngunit naisip kong tumakbo rin agad papunta kina mama. Hindi ko naman inakalang yun na ang huling pagkikita namin. Mali ko na rin siguro na hindi ko man lang nga siya hinanap. Iniwan kasi talaga muna namin ang village pati ang alaala ng Ondoy. Yun siguro ang rason kung bakit tinatanong niyang bakit hindi ko siya hinanap. Gulong-gulo ko, Sir Lancelot. Tama yata si Lolo Carlo na para sa akin ang sagot. Dahil sa lahat ng multo sa listahan, si Kuya Istoy lang ang walang kamag-anak. Ganyan rin ang konklusyon ni Lolo Carlo matapos marinig ang kwento ko. Kalaunan sinabi kong uuwi muna ako at magninilay ng kung anong pwedeng gawin. Ngayong alam ko na ang dahilan ng pagpaparamdam sa akin. Pero bunsod ng konsensya, rumekta ako sa bahay ni Kuya Istoy. Bumili na rin ako ng kandila at posporo sa sobrang kagustuhan mag-alay ng respeto. Kako baka matahimik na rin pag ginawa ko yun. Hapon na noon, medyo makulimlim ang langit kahit na maaraw naman noong umaga hanggang tanghali. Naabutan kong sira-sira pa rin nga ang bahay ni Kuya Istoy. Iisang palapag yun at may mga dingding na bagsak na. May mga nakalabas ring bakal at basag ang ilang bintanang yari sa bubog. Nakatumba rin ang kanyang gate at hanggang tuhod ang kapal ng putik mula sa sahig nito. Sandali akong napatitig at nagtaasa ng balahibo ko dahil sa kakaibang aura ng bahay. Pansin ko kasing may nakatingin sa akin. Hindi naman ako nagpatinag at lumampas pa rin sa gate. Tapos bigla na lang tumulo ang katamtamang ulan. Napatakbo tuloy ako para sumilong sa bahagi ng bahay na may sapat pang bubong. Ginamit ko na rin ang pagkakataong yon upang mag-alay ng panalangin. Sinindihan ko ang kandila sa may sulok para siguradong hindi aabutin ng pag-awas ng ulan at ng wasiwas ng hangin. Pagkatapos, pumikit ako at nagdasal ng mataimtim. Humihingi ako ng pasensya kay Kuya Istoy at kalat pa ang luha ko habang sinasabi yon. Samantala, mas nakutuban ko pa ang presensya at tila ba naglalakad na ito papalapit sa akin. Rinig ko na naman ang basang talampakan at maya-maya ay sumimoy ang amoy ng putik. Maya-maya pa kasabay ng pagbukso ng hangin ay hindi ko na maigalaw ang aking paa. Hindi rin ako makayuko, Sir Lancelot. Para pong may nakakapit sa kaliwang paa at sa leeg ko. Hindi ako makahinga. Ganon ang pakiramdam nung kamuntikan akong malunod bago sagipin ni Kuya Istoy. Uhaw na uhaw ako sa hininga. Ni hindi ako makaiyak at namumula lamang ang mga mata. Ramdam ko ring halos maging ubi na ang aking muka. Muli akong napamulat at nakatapat na sa muka ko ang itsura ni Kuya Istoy. Naaag na sa muka. Maputla at halos umawas na ang mga mata at bigla siyang dumuwal at nilabas ang likidong kulay putik. Doon ako nagpumiglas at kumaripas na lamang. Napagtanto kong hindi ako sapat para bigyan ng katahimikan si Kuya Istoy. Tila ba galit na galit siya sa akin o baka naman pakiramdam niya ay ginagambala ko siya. Naguguluhan ako noon, Sir Lancelot, at hindi na alam kung saan patatakbo. Kapag lumilingon kasi ako, papalapit ng papalapit rin si Kuya Istoy.
Ang nakapagtataka pa sa paglabas ko sa kanyang bahay ay biglang naging mainit ang panahon. Kalaunan, hindi ko na malayang tinatahak ko na pala ang daan palabas ng subdivision at tumuretso akong muli kay Lolo Carlo. Gulat na gulat rin siya sa pagdating ko. Lolo, si Kuya Istoy hinahabol ako. Ayaw niyang matahimik. Oh, ay napano ka, Toto? Ba't ganyan ang wangis mo? Saan mo nakita si Istoy? Sa kanila, Lo. Doon ako dumiretso. Ay nako, hindi ka dapat mag-isa kung gusto mong patahimikin ang kaluluwa. Hindi sapat ang ritual mo. Ay sabi ko naman sa'yo, tutulungan kita. Natahimik ako noon at napag-isip-isip na tama si Lolo Carlo. Kaya nagpakalma ako saglit at pinag-usapan namin ni Lolo Carlo kung paano magsasagawa ng ritual. Alam ko kasing respeto ang gusto nilang makuha. Gusto nila ang atensyon at koneksyon na siyang magpapatahimik sa kanila. Sa palagay ko pa, nais nilang hindi maramdamang nawala sila at nawawala pa rin hanggang sa panahong yun. At ang sabi ni Lolo Carlo, ang solusyon raw ay hikayatin namin ang lahat ng pamilyang may nawala at sabay-sabay kaming magbigkas ng dasal. Gagawin raw namin yun kung may gabi na namang maulan. Sir Lancelot, wala kaming kasiguraduhan sa mangyayari. Hindi naman kami eksperto. May pinagkatandaan na si Lolo Carlo, pero haka-haka niya rin lamang ang lahat ng plano. Matapos ang pag-uusap, nagawa kong basahin muli ang listahan. Sa pagkakataong yun, hindi na ako nahihilo at wala na ring naririnig. Inisa-isa namin yun at kahit pa uugod-ugod na ay kasama ko si Lolo Carlo. Alangan naman ako lang ay mapagkakamalan akong weirdo nun. Mabuti na lamang at nakiisa naman ang mga nasa village. Sinabihan namin silang maghanda dahil kahit anong gabi ay pwedeng umulan. At sa oras na may tikatik na, sabay-sabay na kaming tatakbo patungo sa court at doon na magdadasal ng sama-sama. Makalipas ang 2 gabi, dumating nga ang hinihintay naming ulan. Mabilis na nagsilabasa ng lahat at si Tito Eddie na ang nagsundo kay Lolo Carlo. Dala ng kani-kanilang pamilya ang kanilang mga kandila. Gumawa kami ng isang malaking bilog at saka lumuhod. Isa-isa rin kami nagtirik ng kandila. Naghawak-hawak ng kamay at panandali ang pumikit. Malakas ang ulan noon. Maingay ang tagapak sa bubong ng court. Dumagdag pa ang bugso ng hangin na dahilan para mahirapan kaming pasindihin ang mga kandila. Maraming namatayan ng sindi pero seryoso ang lahat. Kaso hindi masyadong marinig ang ritual na binabanggit ni Lolo Carlo. Inuulit ko man ay matagal pa rin nakakarating sa iba kaya hindi kami pare-pareho ng sinasabi. Ayos lang yun dahil para naman talaga sa mga kamag-anak na pumanaw na ang ginawa namin. Ilang minuto lamang mula nung umulan, patapos na sana kami sa ritual nang biglang dumaan ang malakas na hangin. Ramdam naming lahat ang mga espiritong tila ba mabilis na lumagpas sa amin. Namatay ang mga kandila. Nawala rin ang lahat ng liwanag sa buong village. Maraming nagsigawan sa mga kalugar ko. At dama ko pa ang mahigpit na pagkapit ni Lolo Carlo at Tito Eddie sa kamay ko. Sila kasi ang katabi ko noong mga oras na yon. Sa kabila ng ingay ng ulan at sigaw ng mga tao, may nangingibabaw na paisa-isang katok. Mula doon ay dumagungtong na ang sabay-sabay na pagkatok sa bawat pinto ng mga bahay. Paalala yun ng mga kaluluwa na nagsasabing nakikita nila ang ginagawa namin. Muli kaming nagdasal at kahit marami ng takot ay sige lang kami sa pagsunod kay Lolo Carlo. Habang palakas ng palakas ang aming ritual ay tsaka ring lumalakas ang katok. At maya-maya pa sinamahan na ng mga tunog ng pagtakbo sa basang lupa. Nakakarindi palalo ang sigaw ni na Kuya Istoy at ng mga multo na tinatawag ang pangalan ng mga naiwang kapamilya. Marami sa amin ang nag-iyakan kasama na si Tito Eddie pero hindi pa rin nagpatinag. Hanggang sa unti-unting nawala ang alingaw-ngaw kasabay ng humihinang ulan. Dumaan ang isang mainit na hangin na ang pakiramdam ay parabang may humaplos na yakap. Sabi ni Lolo Carlo, tanda yun ng kaginhawaan. Ibig sabihin na ibigay na raw namin ang hinahanap ng mga kaluluwang hindi matahimik. Muling sumindi ang mga kandila namin noon pati na ang mga ilaw sa village. At parang may malaking tinik na natanggal sa aming pakiramdam. Nakahinga na ang lahat at kalaunan ay pumasok na rin sa kani-kanilang bahay. Maaliwalas na noong mga kasunod na gabi. Wala na ang kumakatok. At kapag umuulan wala na ring nagpaparamdam na mabigat na presensya.
Natahimik ang village at nakabalik naman ako sa paghahanap ng trabaho. May ilang gabi pang umulan at hindi na ako nag-headset. Hindi ko na kasi inaasahan na may kakatok pa sa pinto o may kakalabog sa gate. Kaso dumating ang isa na namang gabing maulan. Papasok na ako noon ng kwarto nang biglang marinig kong bumukas ang gate. May tunog pang naglalakad at naramdaman ko na namang may presensya sa likod ng pinto. Kasunod noon ay ang mabagal na pagkatok. Sinilip ko muna sa bintana at anino lamang ang nakikita ko. Nakabukas rin ang gate. Kaya naisip kong baka naiwan ko lamang at siguro si Tito Eddie yun o iba kong kakilala. Subalit sa pagbukas ko ay walang sumalubong maliban sa mainit na hangin. Sir Lancelot, misteryosong hindi ako pinangilabutan noon at binanggit ko pang pumasok lamang sila kung sino man yun. Hanggang sa mawala na ang presensya. Kinabukasan ganon ang kwentuhan at sinabi rin nga nilang hindi na sila natatakot. Pakiramdam daw ng marami, umaalis rin sila kapag papansinin at bibigyan ng respeto. Panandalian lamang pala ang katahimikan ng kaluluwa, Sir Lancelot. Pero mapayapa naman na ang pagpaparamdam nila. Natuto na rin kami ng tradisyong magtirik ng kandila tuwing gabing maulan bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga kaluluwa. Kalaunan, lumipat na ako at sa ngayon ay wala na akong balita pa sa village. Pero pinamamahalaan ng kapatid ko ang dati naming bahay na ngayon ay pinaparentahan na at sana buhay pa rin ang tradisyon sa village. Sana malaman ng mga bagong nakatira doon at maging kayong mga nakikinig na may mga kaluluwa, ligaw man o hindi, na dapat nating pahalagahan kahit sila ay sumakabilang buhay na. Yun lamang po at maraming salamat sa inyo. Sundo ni Lolo. Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang po akong B-Boy. Nakatira po kami sa isa sa mga lalawigan ng Visayas. Kakaiba po itong aking kwento. Bata pa lang po kasi ako ay bukas na ang aking third eye. Noon hindi ko alam na third eye ang tawag kapag nakakakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Akala ko ay normal lang yun. Pero nung lumaki ako at nagkaisip na saka ko nalaman na hindi pala lahat ng tao ay may kagaya kong abilidad. Ang ikikwento ko po ay ang karanasan ko sa ilog dito sa amin. Dito sa amin may ilog. Nung bata pa ako ay malinis talaga ang tubig. Doon kami naliligo at naglalaba. May malalaking bato doon na ginagawa naming talunan kapag lalangoy o sisisid. Sa sobrang linaw ng tubig aakalain mong mababaw dahil tanaw ang ilalim. Pero dahil laman na kami ng ilog, alam na namin ang mababaw na parte at ang malalim na hindi na namin pwedeng languyan. Malapit sa bahay namin ang ilog. Nilalakad lang kaya naman kapag gusto naming maligo na magkakapatid ay pwede kaming pumunta kahit hindi na magpaalam sa nanay namin. Kapag kasi hinahanap kami, doon lang kami makikita kasi yun lang ang lugar sa amin na talagang tambayan namin. Malalas kaming maglaro doon ng mga kapatid ko, minsan naman ay mga magpipinsan ko. Araw-araw po ay laging may tao sa ilog na yun, kaya kahit magpunta kami ng walang kasama na nakatatanda, ay may titingin sa amin na mga taga sa amin. Hindi ko po alam kung malawak lang ba ang aking imahinasyon o talagang tama ang tingin ko. Sa tabi kasi ng ilog ay may mga malalaking bato na ang tingin ko ay parang rebulto ng babaeng tabi-tabi. May nakaupo, may nakatayo, may nakangiti, may parang tatalon sa ilog. Ganun po ang tingin ko sa mga batong yun.
Para silang mga babaeng nagkakasayahan tapos biglang huminto hanggang sa naging bato at doon na nanatili. Isang beses po tanghaling tapat noon, nakasanayan kong kapag walang pasok sa eskwela ay nagpupunta kaming magpipinsan sa ilog para maligo. Pero ng oras po na yon ay wala sila. Nakatulog kasi ako noon at paggising ko, wala silang lahat. Ang sabi ng nanay ko ay namayabas daw po. Kaya nagpaalam akong susundan ko sila. Doon lang naman sila pupunta sa ilog kapag marami nang nakuhang bayabas kasi doon namin yun kinakain habang naliligo. Pero nang dumating po ako sa ilog, wala sila. Walang katao-tao doon. Nainis ako kasi para akong nag-good time. Paalis na sana ako sa ilog para hanapin sila sa bayabasan na pinupuntahan namin nang makaramdam ako ng kakaiba. Nakatalikod na ako noon sa ilog nang maramdaman kong may mga nagtatampisaw. Mga babae silang nagtatawanan. Mayroon pang naglalakad-lakad sa pampang. Dahil sa narinig ko, agad akong napatingin sa ilog. Ewan ko ba, sa haba ng ilog na yun, isang lugar lang ang tiningnan ko. Doon lang sa may mga batong tila ribulto ng mga babae. Doon ko kasi naririnig ang mga ingay. Nag-iba ang pakiramdam ko sa mga batong yun. Para silang nabuhay. Sa takot ko, nagmamadali akong tumakbo pauwi ng bahay. Nasundan ng karanasan kong yun sa ilog na yun. Isang tanghali naligo kaming magkakapatid. Nakaupo ako sa pampang at isinawsaw lang ang paa ko sa tubig. Titig na titig ako sa tubig kasi natutuwa talaga ako kapag nakikita ko ang aking paa na nakalubog. Natatawa pa ako noon kasi pakiramdam ko ang laki ng paa ko kapag nalubog sa tubig. Maya-maya, bigla na lang tumahimik. Napatingin ako sa mga kasama ko. Bigla na lang silang nawala. Nainis ako kasi iniwan nila ako. Mag-isa na lang pala ako sa ilog na yun. Paalis na rin ako nang marinig ko na naman ang mga babaeng nagkakatuwaan. Kung nung unang narinig ko sila ay natakot ako, nang oras na yun, na-curious na po ako. Gusto ko na silang hanapin. Pakiramdam ko kasi ay naroon lang sila sa ilog pero nakapagtataka lang, bakit hindi ko sila nakikita? Pero naririnig ko sila. Sa kagustuhan kong makita sila, pilit ko talagang inaaninag ang mga parte ng ilog kung saan ko sila naririnig. Hanggang sa lumilinaw na sila sa paningin ko. May mga babae nga sa ilog. Pero kakaiba po sila. Mahahaba ang kanilang damit at makukulay pa. Wala silang mga tsinelas o sapatos. Mapuputi silang lahat at mahahaba ang buhok. Hindi sila lumalangoy. Nakaupo lang ang iba sa kanila sa ibabaw ng bato. Ang iba naman nagtatampisaw lang ng paa sa tubig. Yung iba naman patingin-tingin sa tubig, parang sinasalok lang ng kamay ang tubig at tinitingnan kung malinis pa ba o marumi. Ganoon ang tumatakbo sa isip ko sa ginagawa nila.
hanggang sa makarinig ako ng malakas na pagtilamsik sa may bandang taas ng ilog. Agad akong napalingon doon sa may malaking bato. Nakita kong may tumalon na isang babae. Tapos maya-maya ay nagsitalo na rin ang iba. Nang mawala na silang lahat, naramdaman kong may biglang kumalabit sa likod ko. Pagtingin ko, kapatid ko pala. Sabi niya kanina pa raw sila tawag ng tawag sa akin kasi uuwi na kami. Pero nakatulala lang daw ako sa ilog. Wala naman silang nakikita na tinitingnan ko. Hindi na ako nagsalita kasi hindi nila nakita ang nakita ko. Ayaw kong matakot sila o kaya ay pagtawanan ako. Minsan nagpunta ako sa ilog kasi napapagalitan ni nanay. Naupo ako sa bato at nagtampisaw ng paa sa tubig. Ilang saglit pa ay may dumamping buhok sa aking paa. Sobrang takot ko kaya bigla akong napatayo. Maya-maya, may nakita akong ulo na papalutang na. Umaahon siya sa tapat ko. Nanlalaki lang ang mata ko habang nakatingin sa kanya. Parang nawalan ako ng pakiramdam noon. Gusto kong tumakbo pero hindi ako makagalaw. Hanggang sa nagsalita ang babae. Kinukumusta niya ako. Tinawag pa niya ako sa pangalan. Takang-taka ako kung paano niya akong nakilala, pero mas nagtaka pa ako sa sunod niyang sinabi. Huwag ko raw bilisan ang paglaki kasi sila ay natutuwa sa akin. Kapag daw malaki na ako, mabigat na ang aking responsibilidad. Hindi ko talaga yon maintindihan. Ako na raw ang susunod. Nang tanungin ko kung saan ako susunod, sabi niya lang ako raw ang napiling kahalili sa paalis na. Tapos nagpaalam na siya sa akin. Lumubog na uli siya sa tubig hanggang sa hindi ko na nakita. Nang mawala na sa paningin ko ang babaeng kumausap sa akin, doon na dumagundong ang dibdib ko. Bigla na lang akong kinabahan. Dali-dali akong tumakbo pero nadulas ako sa bato at tuloy-tuloy na nahulog sa ilog. Sa takot ko hindi ako makagalaw sa tubig hanggang sa naramdaman kong nalulunod na ako. Marunong akong lumangoy pero nang sandaling yun, para akong hinahatak ng tubig. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may sumagip sa akin at dinala ako sa pampang. Dinala niya ako sa amin at sinabi sa nanay ko na muntik na akong malunod sa ilog. Napagalitan uli ako ng nanay ko kaya binawalan na akong pumunta doon. Nalaman ng lolo Pilo ko ang nangyari sa akin. Takang-taka siya kung bakit daw ako malulunod sa ilog. Imposible raw yun na mangyari. Marunong naman daw akong lumangoy. Sabi pa niya, baka pinulikat lang ako. Isang hapon nakita ko si Lolo Pilo na may kausap na lalaki. Hindi ko yun kilala. Parang hindi taga sa amin. Pagkatapos nilang mag-usap, nakita ko silang umalis. Dahil sa pagtataka ko, sinundan ko sila ng palihim. Kakaiba kasi ang kinikilos nila kaya hindi ko mapigilang makiusyoso. Nagpunta sila sa ilog. Nagtago ako sa malaking puno na ilang metro ang layo sa kanila. Nakita ko si Lolo at yung lalaking kasama niya
ay umakyat sa malaking bato. Tinitingnan ko sila kung ano ang gagawin. Nag-uusap pa rin sila pero hindi ko naman marinig dahil malayo ako. Nakita kong itinuturo ni Lolo ang ilog sa lalaki. Maya-maya ay bigla silang tumalon sa tubig. Gulat na gulat ako sa ginawa nila. Inisip ko bakit maliligo sila hapon na. Kami nga ay hindi na pinapaligo ng ganoong oras kasi masisipon daw kami. Mas malamig na kasi ang tubig sa ilog kapag ganoong oras. Dahil sa pagtataka ko, hinintay ko silang umahon sa tubig. Pero ilang minuto na silang tumalon, hindi pa rin sila bumabalik. Dali-dali akong pumunta sa ilog para hanapin sila kasi naisip kong baka nalunod na. Takot na takot ako at nag-aalala para kay Lolo. Paglapit ko sa ilog ay agad ko silang hinagilap ng tingin, pero wala sila. Malinaw ang tubig kaya makikita agad kung may taong sumisisid. Pero hindi ko talaga sila nakita. Sobra na akong nag-aalala. Umiiyak akong umuwi sa bahay. Akala ko kasi talagang namatay na ang lolo pilo ko. Sasabihin ko na sana sa nanay ko ang nangyari pero maya-maya ay may tumawag sa akin. Paglingon ko, nakita ko si Lolo Pilo na naglalakad palapit. Niyakap ko siya agad kasi sobrang tuwa ko dahil buhay siya at bumalik. Nagtaka ako kasi hindi basa ang suot niyang damit. Kaya napaatras ako at talagang tiningnan ko pa kung bakit. Akala ko ay multo na siya kaya kinurot-kurot ko pa. Nagtanong siya sa akin kung bakit ko raw yun ginawa. Sabi ko baka multo na siya at nalunod na sa ilog kasi nakita ko siyang tumalon. Tinanong ko pa kung bakit hindi basa ang damit niya. Tinawanan niya lang ako at tinapik sa likod. Nang tanungin ko siya kung sino ang lalaking kasama niya nung pumunta sa ilog, biglang nag-iba ang emosyon ng mukha niya. Tapos tinanong niya ako kung talaga bang nakita ko ang lalaking yun. Tumango ako tapos tumawa na lang siya sabay sabi sa akin na balang araw daw ay malalaman ko rin. Hindi ko siya maintindihan sa sinabi niya pero kahit anong kulit ko kay Lolo, madamot talaga siya sa impormasyon. Ayaw niyang sabihin sa akin. Beses kong nasubaybayan si Lolo ng ganoon ang nangyayari. Hindi ko na mabilang kung ilan ang itinalon niya sa ilog namin. Hanggang isang araw. Paggabi na noon, nakita ko na naman si Lolo na may kausap. Isang babae, pero iba ang pagkakataong ito. Kung sa mga una niyang kinakausap ay kusang sumasama ang mga kausap niya at kusang tumatalon sa ilog, itong babaeng kausap niya ng sandaling yun ay ayaw sumama kay Lolo. Nagkukulitan silang dalawa. Pinipilit ni Lolo ang babae na sumama sa kanya. Hanggang sa naghabulan sila papunta sa ilog. Sinundan ko uli sila. Nagtago uli ako sa puno at pinanood sila. Nag-aaway na silang dalawa at nagsasagutan pero hindi ko sila maintindihan. Sa nakikita ko, pinipigilan ni Lolo Pilo na pumunta ang babae sa parteng pinakamalalim at walang mga bato.
Pero tumalon pa rin ang babaeng yun sa malalim. Maya-maya ay sumigaw na ang babae. Humihingi ng saklolo pero hindi siya tinulungan ng lolo ko. Tiningnan lang siyang pumailalim sa tubig na parabang may humila sa kanya. Parang may kung anong nilalang sa ilog na kumuha sa babaeng yun. Dali-dali akong lumapit sa lolo ko at tinanong siya kung bakit niya hinayaang mangyari sa babae yun. Gulat na gulat siya sa akin. Hindi siya makapagsalita. Nagtataka siya kasi nakita ko ang lahat. Pumunta ako sa gilid ng ilog at hinagilap ang babaeng tumalon. Nakita ko ang tubig ng ilog sa parting yun na iba ang kulay. Kulay itim na malapot ang tubig sa banda roon. Nagtataka ako kung bakit nagkaganon. Bigla na lang nag-iba ang tubig doon. Pero ang nakapagtataka, hindi sumasama sa agos ng tubig ang kulay itim at malapot na likidong yon. Hinawakan ako ng lolo ko sa braso sa kasinabihan na umuwi na raw kami. Hindi ako pumayag. Sabi ko may pinatay siyang babae. Bakit niya nagawa yun? Nabigla ako sa sinabi ni lolo. Hindi raw yun tao. Ang mga dinadala daw niya sa ilog ay mga nilalang na hindi dapat kasama ng mga tao na nabubuhay sa ating mundo. Nagtataka ako, hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Pero ang sabi niya lang, maiintindihan ko pagdating ng araw ang lahat ng iyon. Bata pa raw ako at kahit anong paliwanag niya ay hindi ko raw maiintindihan ang lahat. Ilang buwan na ang lumipas. Gusto ko nang maniwala sa lolo ko na hindi talaga mga tao ang isinasama niya sa ilog. Kasi wala namang lumilitaw na bangkay ang natatagpuan doon. Maliban na lang sa may isang bangkay ng babae na nakita sa pampang ng ilog. Ang sabi ay baka nagpakamatay yun. Nakilala ang babae na taga-amin din. Kumalat ang balita na baka nga nagpakamatay dahil iniwan daw ng nobyo niya. Ipinagpalit daw sa ibang babae. Hinayaan ko na lang yun dahil hindi ko naman nakita ang babaeng yun na isinama ni lolo sa ilog. Naging usap-usapan sa amin na nagmumulto ang babaeng nagpakamatay sa ilog. Nagpapakita raw yun kapag gabi na. Dahil doon wala nang nagpupunta sa ilog kapag gabi. Lahat ay natatakot sa multo ng babae. Pero iba ang lolo ko. Hindi sa takot sa mga multo. Pumupunta siya sa ilog kahit gabi. Isang beses nagtahulan ang mga alaga naming aso. Sumilip ako sa bintana namin. Tiningnan ko kung bakit tumatahol ang mga aso namin. Maliwanag ang buwan ng gabing yun kaya nakikita ko ang nangyayari sa labas ng bahay. Nakita ko si lolo na may kausap. Hindi lang isa, marami sila. May lalaki, may babae, isa lang ang pinagkapareho nila. Lahat sila walang suot na tsinelas o sapatos. Nang mapansin kong nagkasundo na sila sa pag-uusap, sumama na silang lahat sa lolo ko. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay para hindi magising ang pamilya ko. Palihim ko ulit na sinundan si lolo. Pumunta uli sila sa ilog. Nagtago uli ako sa puno at pinanood sila sa kanilang gagawin.
Kagaya ng ginawa ng lolo ko, tumalon silang lahat sa ilog. Pinatalon muna ni lolo ang lahat ng kasama niya, pagkatapos ay sumunod din siya. Kinikilabutan na ako ng sandaling yun pero gusto kong hintayin si lolo na bumalik. Matagal pero bumalik din si lolo. May kasama siyang babaeng maganda. Nagliliwanag yung babae. Mahaba ang kanyang buhok at wala rin siyang suot na tsinelas. Parang inihatid niya lang si lolo pagkatapos nakita kong naglakad ang babae. Naglalakad siya sa ibabaw ng tubig. Hindi siya lumulubog. Pagdating niya sa gitna ng ilog, saka pa lang siya unti-unting kinain ng tubig. Nang wala na ang babae, saka ako lumapit kay lolo. Tinanong ko siya kung saan niya dinala ang mga taong kasama niyang tumalon sa ilog. Tinanong ko rin siya kung sino ang babaeng naghatid sa kanya doon. Pero ang sabi niya lang, malalaman ko rin pagdating ng araw. Dahil hindi naman sinasagot ni lolo ang mga tanong ko, hindi na ako nakialam pa sa kanya. Hanggang sa maglabing-anim na taong gulang na ako, naisipan kong tumambay sa ilog. Nagkita ulit kami ng babaeng nakita ko sa ilog nung bata pa ako. Yung babaeng may mahabang buhok na bigla na lang sumabit ang buhok niya sa paa ko. Nakita ko ulit siya na lumalangoy sa ilog. Mabagal lang siyang lumangoy. Iniikot niya ang ilog na parabang may hinahanap o kung anumang ginagawa niya, hindi ko alam. Napansin niya ako. Tumigil siya sa paglangoy at tiningnan ako, saka siyang umiti. Ayaw ko sa kanya. Hindi naman ako natatakot pero iba na ang pakiramdam ko sa kanya. Doon ko naunawaan na tama nga si lolo. Hindi nga sila tao. Umalis na ako nun sa ilog at umuwi na lang ako ng bahay. Mula nang iniwasan ko ang ilog namin, doon naman ako nananaginip ng tungkol sa ilog at sa mga taong tumatalon doon. Nakikita ko silang lahat sa isang lugar na masaya. Lahat sila ay masaya. Napakaganda ng lugar na yun, parang paraiso. Payapa ang lahat. Ilang beses akong nananaginip ng gano'n na parabang may gustong magpakita sa akin ng lugar na yon. Hanggang sa hindi ko na natiis at tinanong ko na si lolo tungkol sa mga panaginip ko. Gulat na gulat siya sa sinabi ko. Sinabi niya sa akin na pupuntahan ko na raw ang lugar kung saan niya hinahatid ang mga nilalang na yun. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang sinabi niya pero ang paliwanag niya sa akin, mga engkanto raw sila. Umiibig sila sa mga tao kaya tumatakas sila sa mundo nila. Pero dumarating ang araw na kapag iiwan nila ang mundo ng mga tao, babalik pa rin sila sa mundo nila kung saan sila nababagay. Ang problema nga lang, hindi nila alam kung saan dadaan. Kaya si lolo ang ginawang bantay ng babae sa ilog. Hinihintay ni lolo ang mga engkantong tumakas at ihahatid niya ang mga ito sa mundo nila. Tinanong ako ng lolo ko, kung sakali raw ba na alukin ako ng babae sa ilog para maging bantay din at tagahatid ng mga engkanto sa mundo nila, papayag daw ba ako?
Sabi ko kay Lolo, ayaw ko. Pakiramdam ko kasi ay mahirap ang trabaho ng lolo ko. Buong buhay niya ay yun lang ang ginagawa. Ayaw ko. May pangarap ako. May gusto akong marating. Ayokong umikot lang ang aking buhay sa ilog na yun. Tumango lang si Lolo at sinabihan niya akong tuparin ang mga pangarap ko sa buhay at maging masaya. Nung matanda na ang lolo ko at naratay na sa karamdaman, ako na ang nagpresenta na magbantay sa kanya. Natutulog ako noon sa tabi niya nang may marinig akong nag-uusap sa labas ng bahay. Tumayo ako at tiningnan sila. Nakita ko si Lolo na may kinakausap na babae. Natuwa pa ako noon kasi sabi ko, magaling na pala ang lolo ko kasi nakatayo na siya. Nasa labas na ng bahay at may bisita na namang kinakausap. Balik trabaho na uli ang lolo ko. Pero nag-isip ako noon kasi naalala kong parang nakita ko na ang babaeng yun. Inisip ko kung saan ko ba nakita. Hanggang sa maalala kong siya ang naghatid sa lolo ko pabalik sa ilog matapos niyang tumalon. Bigla akong kinutuban ng hindi maganda. Iba na ang dating sa akin ng tagpong yun. Bakit naman siya pupuntahan ng babaeng yun kung trabaho niya ay ihatid lang ang lolo ko? Hindi naman umalis si Lolo para maghatid ng mga nilalang sa ilog dahil may sakit siya. Tapos pinuntahan siya ng babae. Dali-dali kong tiningnan ang higaan ng lolo ko at nakita kong nakalagay na lang doon ay katawan ng saging na nakabalot pa ng kumot. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Nakita ko si Lolo na umalis at sumama na sa babaeng yun. Sinundan ko pa si Lolo para pigilan sa pagsama sa babae. Hindi ko na sila maabutan. Ang bilis nilang lumakad. Panay ang tawag ko kay Lolo pero hindi nila ako naririnig. Hindi sila lumilingon sa akin. Hanggang sa nakita kong tumalon si Lolo Pilo sa ilog kasama ang babaeng yun. Laking takot at kaba ko sa nangyari. Bakit tumalon sila? Hindi naman pwedeng ihatid ng lolo ko ang babaeng doon na nga nakatira. Ilang minuto kong hinintay ang pagbabalik ng lolo ko. Pero hindi na siya umahon. Umiyak na ako. Gusto ko siyang sundan. Pero natatakot ako. Bumalik na lang ako sa bahay at sinabihan ko ang nanay ko na wala na si Lolo. Dali-dali silang pumunta sa barong-barong ng lolo ko tapos ay nag-iiyakan na sila. Nagtaka pa ako kung bakit sila doon pumunta gayong si Lolo ay sa ilog naman nagpunta. Pagkalapit ko sa kanila, iniiyakan nila ang katawan ng saging na nakabalot ng kumot. Hindi nila alam na katawan na lang ng saging ang iniiyakan nila na inaakala nilang si Lolo yun. Ang hirap ipaliwanag sa kanila ang mga pangyayaring ako lang ang nakakakita. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil payapang namatay ang lolo ko o kung namatay na ba talaga. Ilang buwan din ang lumipas nang bumalik ako sa ilog na yon. Naghihintay habang nakaupo sa malaking bato. Nagbabaka sakaling bumalik si Lolo Pilo. Alam kong buhay siya. Nasa ibang mundo nga lang. Wala nang makapagpaliwanag sa akin kung ano ba ang nangyari sa lolo ko, Sir Jupiter, hanggang sa umabot na lang ako sa edad kong 75.
Ang liham ko pong ito ay ikinikwento ko sa aking apo habang isinusulat niya. Naging libangan ko na talaga ang inyong programa. Ginagawa kong pampatulog ang mga kwento ninyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat sa pagbabasa nito. Maraming salamat din po, Lolo Pilo. At ngayon, eto po ang inyong shoutout portion. Shoutout kay Bing Liani, Lynn Borja, Jen Marcelo, Marian Calma, Aiza Lejano, Marjorie Dequilla, Rose Mare, Jenny, Grace at kay Ali Lang. Basahin naman natin ang ilan sa pinakamagagandang comment mula kina Bliss Violet at Rosario San Jose. Sabi ni Bliss Violet sa palabas na pinamagatang Rebulto ng Santo Niño, may ganyan din kami na rebulto ni Santo Niño na may coin purse tapos creepy rin siya tingnan. Kahit na di nakakatakot yung mukha niya, iba yung pakiramdam kapag nakikita mo siya. May halong kilabot imbis na payapang pakiramdam. Creepy talaga yun kaya ayaw na ayaw ko yung tingnan kapag napapadaan ako sa altar namin. Sabi din ni Rosario tungkol sa kwentong yun, salamat po dito sa napakagandang kwento. Kapupulutan po talaga ng lesson na magtiwala lang tayo sa Kanya sa lahat ng oras at kumapit lang tayo ng